kahit madali ay hindi mo alam. Sino ang ating patron? Ayun, ang ating patron, baka makalimutan ninyo, ay si San Jose. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Kasi ngayon ay buwan o panahon ngayon kung saan pinahalagahan ng mga Katoliko ang Biblia, kasi ang may gawa ng Biblia ay tayo mga Katoliko. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Hindi. Si San Jose, pag binasa niyo ang Biblia, nandun siya. Ang buhay niya doon. Pagsunod niya sa Diyos ay mababasa natin. Pero alam niyo ba na hindi siya nagsalita kahit isang word sa Biblia? Tahimik, silent, hindi nagsasalita sa San Jose. Pero sa kabila ng wala siyang sinabi sa Biblia, si San Jose ay kilala sa buong mundo, sa buong simbahan Katoliko, kilala si San Jose. Kaya tinatanong ko kung sino ang ating patron. Kasi baka makalimutan natin na ang ating modelo, ang ating huwaran, inutularan, gaya ng pagsunod niya kay Jesus, ay si San Jose. Kaya sa umagang ito, ang share ko sa inyo ay tungkol sa tinatawag nating pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tahimik na pamamaraan o silent preaching. Pakisabi nga? Silent preaching. Ang nagturo kay Brother Ruel ng pamamaraan ito ay si Father Bartolome G. Santos. Nasaan na siya ngayon? Alam niyo ba kung nasaan na si Father Bart? Si Father Bart? Alam niyo kung nasaan na? Hindi niyo alam. Tanungin natin. Father Bart, nasaan ka na? Anniversary po nila. Wedding anniversary na. Wow! Talaga po. Happy wedding anniversary. Kaya tutuloy din kami sa Botolan mamaya. Sige na. Ay, Magpapamilis din daw po. Sige po. Ang Panginoon, kung po pagtulaw pa sila sa selfie. Aral sa lusugan, sa Nama, at Nana, Amen. Thank you very much. Amen. Ay! Sumagot! Nasa Sambales. Alam ni Brother Joseph yun, di ba? No? Tatay yun, no? Lagi silang nag-uusap. Lagi silang nagkikita. So, ang nagturo nito ay hindi na pare. Pare pa rin. Pero yung title naman yung bago. Siya isa ng obispo. Pakisabi nga. Obispo! Yan. Tinuro niya sa amin sa pamamagitan ng seminar. Pamamagitan ng ano? Seminar. Ano ba yung seminar? Dalawang salita. Semen saka aryum. Yung semen, buto, binhi. Aryum, hulaan. Kaya, seminar. Galing sa seminaryo. Pakisabi nga, seminaryo. Seminaryo. Yan. So, ang pangalan yung samahan na yun, na nakakatawa kasi meron na sa atin, pero ngayon meron tayong bagong nahalal na siyang mga ngasiwa, Bible Apostolate. Yan. Ano yun? Bible Apostolate. So, ang kanilang ministry ay nakatuon sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tungkol sa Biblia. Di tamang-tama na kasi ang ating patron ay tahimik. Kaya yung naituro sa amin ni Father Bart ay pagpapahayag ng salita ng Diyos tahimik na pamamaraan. Ano yung isa sa unang tinuro niya sa amin? Sa pamamagitan ng pagpapamigay na hindi ka nagsasalita ng salita ng Diyos. Kung tinatawag nating Biblia. Ano yung una? Sa pamamagitan ng pagpapamigay ng Biblia, mga babasahin, tulad ng aklat ng mga saints, aklat ng mga santo, at iba pa ng mga makakatulong sa atin bilang isang Katolikong Kristiyano, katulad ng sinulat ni Father Andy o Andres Valera. Buhay Katoliko. Ilipis lang siya. Pwede tayo magpamigay ng mga ganito, no? Para makatulong tayo sa ating mga kapwa Katoliko. Ayun, pwede tayo magpamigay ng Biblia. Napulot ako ng lumang Biblia, so hindi ako nakarinig ng pangangaral ng pari o pastor. Binasa ko itong salita ng Diyos na tahimik na kumikilos sa akin. Ito yung Biblia na napulot ko, kulay green.
Ang alam ko kasing kulay ng Biblia ay kulay black at isang red o pula. Hindi ko alam na Biblia pala ito. Kaya, silent preaching, nangusap sa akin ang salita ng Diyos. Dahil sa Biblia ang lumang ito. Pag binasa nyo to, hindi kayo masisiyahan kasi marami ng punit. O, punit-punit na siya. Marami ng bahagi ang Biblia na ito na nawala na. Nawala na. Pero paborito ko ito. Kahit na meron mga Biblia ako na kumpleto. Nabigay ni Father Rico nung panahon na siya ay nagpa-Bible study. O, nagbibigay ng Bible study dito. Okay, God is good. Buhay pa tayo. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos. Buhay pa tayo! Unang pamamaraan, ang tahimik, hindi tayo nagsasalita, pwede tayo magbigay ng Biblia. Pangalawa, na pamamaraan, na kahit hindi tayo magsasalita, ay nakapangangarap tayo ng mabuting balita. T-shirt, printing. Pwede tayo Low battery, please charge. Pwede tayo mag-isip, makapag-create ng mga idea na tungkol sa mabuting balita o sa Biblia, tapos ipapagawa natin dito sa harapan sa ating mga t-shirt. Hindi nyo na inabot ito, ano? Si Ate Babet siguro, inabot pa to. Nung matutunan ko yung tinuro ni Father Mark, ang gusto nun, wala pang cellphone, ano? Ang gusto nun ay panunood ng Betamax. Ayan, hindi nyo na alam. Ito yung Betamax. Wala na ngayon ito, wala na ngayon ito. Ano po yung DBS po yan? No? Nasa DBS? Ito ay tungkol sa buhay ni Jesus. Kaya ang title ng Betamax, yung kalabas, na ano rin. Yan. Okay, basa? Jesus. Jesus. Ito yun. Kaya lang wala nang pagsasaksakan. Kasi hindi na uso. Kaya kayo, pwede nyo gamitin ang social media. Gamitin nyo ang makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maging Catholic content creator kayo. Naintindihan kaya? Catholic content creator. Gamit ang CCC para hindi kayo mga CC. Alam niyo ba kung ano yun? Catechism of the Catholic Church. Para hindi tayo maligaw. Buhay pa tayo! Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos! Buhay pa tayo. At alam niyo ba kung ano at sino ang pinakamabisang silent preaching? Tarihin sa akin, sino? Ako! Ako ay kalarawan at obra maestra. Ng Diyos. Kahit hindi tayo magsalita, binabasa ng mga tao yung ating buhay. Nakikita yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay. Titin ko, no? Ang pinakamabisang silent preaching ay Ako! bakit? Nakikita sa aking buhay o isinasabuhay ko ang salita ng Diyos. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang pagdiriwang ng National Bible Week at Bible Sunday tuwing Nobyembre kada taon. Noong 1986 naman ay pinirmahan ni Pangulong Corazon Aquino ang proklamasyon na naglipat ng 2 pagdiriwang sa Enero nang sa gayon ay mahikayat ang mas maraming tao na simulan ang bawat taon sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
Pagdating ng 2017, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proklamasyon na nagpapalawig ng National Bible Week mula sa isang linggong pagdiriwang. Ginawa itong isang buwan. Dito nagsimula ang ipinagdiriwang natin ngayon na National Bible Month. Silent preaching sa pamamagitan ng stampita, tarpaulin, billboards, sticker, at iba pa. Pagkatapos dinara si Jesus kan Espiritu Santo duman sa kalagtanan tangani pagsugatan kan demonyo. Nag-ayuno siya sa laog ning 40 aldaw sa ka 40 banggi. Asin nagutom siya, dinulok siya kan demonyo na nagsabi, "Kung ika an akin nin Diyos, pagbotan mo na maging tinapay ang mga gapong ini." Alagad nagsimbag si Jesus na susurat, bakong sa tinapay sana nabubuhay ang tao, kundi sa lambag tataramon na minagikan sa ngoso nin Diyos. Tapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos."